ikapitong grupo. Ang tatalakay natin ngayong araw ay tungkol sa pagtukoy at pangawi. Unahin muna natin ang pagtukoy. Ano ang pagtukoy? So ano nga ba ang pagtukoy? Ang pagtukoy ay mga salitang ginagamit upang tukuyin o ituro ang isang tao, bagay, ideya o pangalan. May iba't ibang author dito na nagsasabi tungkol sa pagtukoy. Ayon kay Jose Villa-Panganiban sa kanyang diksyonaryo ng mga salitang Pilipino, ang pagtukoy ay nagsisilbing tagapagpahiwatig kung sino o ano ang pinag-uusapan sa pag-uusap. Sabi niya, ang pagtukoy daw ay nagsisilbing tagapagpahiwatig kung sino o ano ang pinag-uusapan sa pag-uusap. So mamaya, magbibigay tayo ng mga halimbawa upang malaman natin kung anong ibig sabihin ng tagapagpahiwatig bilang pagtukoy. Ayon naman kay Pasiano Pineda sa kanyang Balinata ng Wikang Pambansa, ang pantukoy ay nagsisilbing pananda sa pangalan upang mas malinaw na maipakita kung sino o ano ang tinutukoy. Kung sa isang author kanina, ang pantukoy ay nagsisilbing tagapagpahiwatig, kay Pasiano Pineda naman, ang pantukoy ay nagsisilbing pananda. At tignan naman natin kung ano ang sinasabi ng Departamento ng Edukasyon. Tinutukoy ng DepEd ang pantukoy bilang mga salitang nagtutukoy sa tao, bagay, ideya na may tiyak na pagkakakilanlan o hindi. Ibig sabihin, ang pantukoy ay nagtutukoy kung tiyak o hindi tiyak ang pinag-uusapan. So, sabi sa naunang author kanina, na ang pantukoy ay nagsisilbing tagapagpahiwatig at pananda. Ayon naman sa Departamento ng Edukasyon, ang pantukoy ay nagtutukoy sa kung tiyak o hindi tiyak ang pinag-uusapan sa isang pag-uusap. Narito ang ilang halimbawa. Mga halimbawa ng pantukoy na nagpapahiwatig sa kung sino o ano ang pinag-uusapan. Ang aso ay tumatahol. Ang ay nagtutukoy sa aso at ito ay nagpapahiwatig sa kung sino o ano ang pinag-uusapan. Sa pangungusap na ang aso ay tumatahol, ang siyang patukoy. Ito ay tinutukoy ng yung aso. So, ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito ay ang aso. At ang kilos na ginagawa ng aso ay tumatahol. Sa ikalawang halimbawa, siya ay maganda. Ang siya ay nagtutukoy sa isang tao. Kaya alam natin na ang tao ay ang paksa ng pangungusap. Ang paksa ng pangungusap daw ay siya. At ang siya ay tumutukoy sa isang tao. Narito ang halimbawa ng pantukoy bilang pananda. Ang aking kotse ay kulay-pula. Ang akin ay nagsisilbing pananda na tinutukoy sa pangungusap na may-ari ng bulang kotse ay ang nagsasalita. So, ang akin ay ito yung pagtukoy ng pananda. Dalawa silang pumunta sa ilog upang maligo. Ang dalawa ay nagsisilbing pananda na kung saan ay pinapahiwatig sa pangungusap ang bilang ng nagpunta sa ilog upang maligo. So, ang dalawa dito sa pangungusap ang siyang pagtukoy bilang pananda. So, narito pa ang halimbawa ng pagtukoy ng tiyak at di tiyak. Ang libro ay nasa mesa. Tiyak ang pinag-uusapan sa pangungusap ay ang libro dahil ginamitan ng pantukoy na ang. Maraming tao ang naghihintay sa pila. Hindi tiyak kung gaano maraming tao ang naghihintay sa pila dahil ang ginamit na pantukoy ay marami. So, hindi tiyak kung ilang tao ang pumunta, basta ang sinabi sa pangungusap ay marami. So, sa unang pangungusap, tiyak na yung libro ay nasa mesa kasi ang ginamit na pantukoy ay ang. Samantalang sa ikalawang halimbawa, marami ang ginamit, kaya hindi tiyak
kung ilang tao ang nagpunta naghihintay sa pila. Ngayon naman ay ang mga uri ng pantukoy. Ang unang uri ng pantukoy ay ang pantukoy na pabilang. Tumutukoy sa bilang o dami ng mga tinutukoy. Ang pantukoy na pabilang ay mga panghalip na pantukoy ayon sa bilang. Ang una ay pakisahan, tumutukoy sa isang tao, bagay o ideya. Halimbawa, ang ito, at siya. Halimbawa, ang aso ay tumatakol. Ang ay tumutukoy sa tumatakol. Tumatakol ang aso. Ito ay tumutukoy sa isang tao, bagay o ideya. Kaunay ang halip na pagtukoy dito ay ang. Gaganati na simple ang ay napakahalaga sa gramatika ng Tagalog dahil ito ang nagmamarka sa paksa o pag-uusap. So, tumako naman tayo sa karamihan. Tumutukoy sa dalawa o pagtako, bagay o ideya. Mga halimbawa, mga, sila, at kami. So, ito ang halimbawa na may nagamit sa pangungusap. Mga bata ay naglalaro sa parke. So, ang mga, ito ay pantukoy na pangmalamihan. Kasi kapag mga, alam naman natin na kapag mga ay marami. So, mga bata ay naglalaro sa parke. Ginamit ang mga na pantukoy upang sabihin na ang mga bata ay naglalaro sa parke. Susunod naman ay pantukoy na palangga. Tumutukoy sa lokasyon o posisyon ng mga tinutukoy kaugnay sa nagsasalita. Number 1 ay malayo. Tumutukoy sa mga bagay o tao na malayo sa nagsasalita. Halimbawa, iyon, sila, at kayo. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap. Iyon ang bahay namin. Ang iyon ay tumutukoy sa bahay na nasa malayo sa nagsasalita. So kapag ang isang bagay ay malayo sa nagsasalita, ginagamitan niya ng pantukoy na iyon. Dahil parang tinutuloy niya yung bahay na halimbawa yung pintuan ay nandoon. Gagamitin ko ang pantukoy na iyon para ituro kung nasaan ang pintuan. Ikalawang halimbawa, sila ang kamag-anak namin na nasa ibang bansa. Ang sila ay tumutukoy sa mga kamag-anak na nasa malayo sa nagsasalita. So dahil nasa ibang bansa ang kamag-anak na nagsasalita, ginamit niya yung sila bilang pantukoy na nasa malayo. Ikatlong halimbawa ay kayo. Kayo ang bisita namin. Ang kayo ay tumutukoy sa mga taong kausap ng nagsasalita na nasa malayo. So, ginagamit din ang kayo kapag nasa malapit. Pero ginagamit din ito kapag nasa malayo ang kausap ng nagsasalita. Halimbawa, kapag nandun si Robin, pwede kong sabihin sa kanya na kayo ang bisita namin ngayon. So, ginagamit din ang kayo sa malapitan at saka sa malayo. Tingnan naman natin kapag malapit. Ang malapit naman ay tumutukoy sa mga bagay o tao na malapit sa nagsasalita. Halimbawa, ito, sila, at kami. Ito ang mga halimbawa ng pangungusap. Ito ang aking bagong sapatos. Ang ito ay tumutukoy sa sapatos na nasa malapit sa nagsasalita. So, halimbawa, ito ang sapatos. Ito ang ating sapatos. So, ang ito ay isang uri ng pantukoy na ginagamit upang sabihin na yung sapatos ay malapit sa nagsasalita. Next naman ay sila. Sila ang mga kaibigan ko. Ang sila ay tumutukoy sa mga kaibigan na nasa malapit sa nagsasalita. So, para pinapakilala na nagsasalita ang kanyang mga kaibigan. Kami ay magkasama sa panonood ng pelikula. Ang kami ay tumutukoy sa nagsasalita at sa mga kasama niya na nasa malapit sa kanya. So, tandaan na ang halimbawa
halimbawa ng sila at kayo ay maaaring tumutukoy sa mga taong nasa malapit o malayo sa nagsasalita, depende sa konteksto. Gaya nga na sinabi ko kanina, ang kayo ay pwede gamitin sa malapit at malayo. Depende sa konteksto. So, dumako na tayo sa susunod na uri ng pantukoy. Ang susunod naman ay ang pantukoy na pananong. Tumutukoy sa pagtatanong tungkol sa tao, bagay, hindi, ideya. Halimbawa,
Ginamita ng ang pangungusap ng kay upang ipakita kung kanino ibibigay ang isang bagay at tumutukoy ito sa tiyak na tao. Halimbawa, Kina, Juan at Pedro ako pupunta. Ginamita ng pangungusap ng Kina dahil tumutukoy ito sa lokasyon o direksyon patungo sa dalawa o higit pang tao. Next is patukoy na pambalana. Ito ay tumutukoy sa pangalang pambalana tulad ng ang at ang mga. Halimbawa, ang libro ay nasa mesa. Ang ay ginagamit para sa iisang bagay. At tumutukoy ito sa isang pangkaraniwang bagay na ang libro. Next is ang mga. Ang mga libro ay nasa mesa. Ginamit ang mga dahil tumutukoy ito sa maraming bagay na ang mga libro. Tandaan na ang pantukoy ay ginagamit depende sa tiyak o di tiyak na pangalan, bilang ng tinutukoy at kaugnayan sa pagmamayari o direksyon. Susunod naman ay ang pangawi. Ang pangawi ay paraan ng pagpapakilala ng pagkakaayos o pagkasunod-sunod ng mga pag-uusap. Pinagdugtong-dugtong nito ang panaguri sa paksa at nilalagyan ng pagbabago. Ito ay pangdugtong sa mga pag-uusap na di karaniwang ayos. So kapag sinabi natin pangawi, ito daw ay siyang nag-aayos o nagdudugtong sa panaguri sa paksa. So nilalagyan din ng pangawi ng pagbabago ang isang pag-uusap. Ito rin ang nag-aayos sa mga pag-uusap na hindi karaniwang ayos o informal na pag-uusap. So narito ang ilang halimbawa. Halimbawa ng pangawi ay ang salitang ay. Ako ay bumili ng lobo. Ang salitang ako ay hinugtungan o hinugnay sa pagbili ng lobo sa pamamagitan ng salitang ay. So ang pangawi na ay ginamit dito sa pangungusap upang idugtong o iugnay ang salitang ako o yung paksa sa panaguring pagbili ng lobo. Mga gamit ng pangawing sa pangungusap. Number 1 is paghahambing. Mga halimbawa, mas, kaysa, higit, or di gaano. Mas matangkad si Juan kaysa kay Pedro. So ginamit ang pangawing na kaysa upang ihambing na mas matangkad si Juan kaysa kay Pedro. Number 2 ay higit. Higit na masarap ang adobo kaysa sa kare-kare. So ginamit ng mga pangawing dito ay higit at kaysa. Ginamit ang higit upang ipakita na mas masarap ang adobo kaysa sa kare-kare. Yung kaysa naman ay ginamit niya upang ihambing ang adobo sa kare-kare. Ang bagong kotse ay di gaanong mahal kaysa sa lumang kotse. Ang di gaano naman ay ginagamit upang iugnay ang ang bagong kotse ay di gaanong mahal kaysa sa lumang kotse. Ginamit niya ang di gaano upang sabihin na ang lumang kotse ay mas mura kaysa sa dun sa bagong kotse. Ginamit din niya ang kaysa upang ikumpara ang presyo ng bago at lumang kotse. Number 2 ay pagsalungat. Mga halimbawa, kundi, ngunit, at ngayon pa man. Hindi siya nag-aaral, kundi naglaro. So, ginamit ang pangawing na kundi upang
upang ipakita na ang ginawa ng isang tao ay naglaro, hindi nag-aaral. Na ang dapat niyang gawin ay mag-aral, hindi na maglaro. So gusto kong kumain, ngunit busog pa ako. So ginamit ang pangawin na ngunit upang ipahiwatig na gusto niyang kumain, pero busog na siya. Kaya hindi siya kumain. Maganda ang panahon ngayon, gayon pa man, malamig pa rin. So ginamit ang pangawin na gayon pa man upang idugtong na maganda ang panahon ngayon, ngunit malamig. Yun ang gamit ng pangawin na pasalungan. Number 3 ay paglilinaw. Mga halimbawa, kundi, talaga, at lamang. Hindi ito isang galawan, kundi isang modelo ng sasakyan. So na-explain na kanina ang gamit ng kundi. So pwede din pala ang kundi sa paglilinaw. Pwede din siya sa pagsalungan. Number 2, talaga bang hindi ka pupunta? So, ginamit ang pangawin na talaga upang siguraduhin na hindi pupunta kausap ng nagsasalita. Ang bata ay umiiyak lamang dahil gutom siya. So, ginamit ang lamang dahil nililinaw ng nagsasalita na ang bata ay umiiyak dahil siya ay gutom na. So, dapat lamang natin tandaan na kapag sinabi natin pangawin, ito yung mga salita na ginagamit natin upang ayusin ang isang pangungusap, lagyan ng pagbabago at pagandahin. So, nabanggit kanina na sa mga pangungusap na di karaniwang ayos, ginagamit ang pangawin upang ayusin ito. So, halimbawa ng pangungusap na nasa hindi karaniwang ayos or informal, naglalaro sa parke ang mga bata. So, yun ay isang halimbawa ng pangungusap na nasa hindi karaniwang ayos o informal. Kapag lalagyan natin ng pangawin, magiging ganito na siya. Ang mga bata ay naglalaro sa parke. So, dahil sa pangawin na ay, naging mas malinaw na ang tinutukoy sa pangungusap na ang mga bata ay naglalaro sa parke. So, yun lamang ang dapat natin tandaan kapag sinabi natin pangawin. Narito ang mga estratehiya na pwede natin gamitin para ituro ang pagtukoy. Una ay ang balitang halan. Impormasyong nakalat, ibalita sa harap. Sanggunian, hanap, usap, kalat. Panuto, hahatiin ang klase sa 5 pangkat at ang bawat pangkat ay kakalat na impormasyon sa kanilang grupo. Ang mga impormasyong nakalat ay babasahin sa harapan na parang nagbabalita sa TV. Ang impormasyon ay gagamitan ng pangawin upang ipakita kung paano o kung tama ang paggamit ng mag-aaral sa pangawin. Ang mga impormasyon ay maaaring iba't ibang karanasan, habit at iba pa. So, ang estratehiya ng balitang natin ay pwede natin gamitin sa application or pangkatang gawain. So, ang estratehiyang balitang nalan ay pinagbasehan namin ang hanap, usap at kalat na estratehiya. So, paano ito gawin ay hatiin ng guro ang klase sa 5 pangkat, and then sasabihin nila kung ano yung kanilang karanasan, mga hobby nila at iba pang bagay na gusto nilang gawin. Halimbawa, ang paborito kong gawin ay kumanta. So, ito ay isang halimbawa ng paboritong gawin ng isang bata. Ganyan ang gagawin nila kapag gagawin nila ang balitang halat. Para silang magbabalita dito sa harap kapag nagkakalat na sila ng mga impormasyon sa kanilang mga kasama. Susunod naman na estratehiya ay #yugyugan. Bungang nalaglag, ihayag gamit ang pangungusap. So narito ang mga
hakbang sa pag-isa sa katuparan. Number 1 is pagkati ng klase sa 4 na pangkat at hayaan silang gumawa ng linya na ganyan. Then gamit ang traditional na laro, yun ang magsasabi kung ang bata ay yuyugyugin ang puno. So gamit ang isang traditional na laro, parang yun yung magsasaad kung sino yung yuyugyug dun sa puno upang sagutin yung mga tanong na nasa puno. Number 3, kung sino ang makapitik sa takip ang siyang bibigyan ng pagkakataong yuyugyugin ang puno hanggang mahulog ang isang bunga. Kapag may nahulog, babasahin ang salita at gamitin sa pangungusap. Narito ang rule niya. Kapag yuyugyugin ang puno, kailangan isang bunga lamang ang mahuhulog. Kapag dalawa o higit pa ang nahulog, ibang pangkat naman ang susubok. So, ang tinutukoy kong traditional na laro ay parang ganito. Gamit na lang tayo ng chalk para po na ito. Yan. Tapos, yung 4 na pangkatis, lalayo sila dun sa may bote. Tatakpan nila yung isang mata nila at iikot ng 5 beses. 5 beses. Tapos, tatakbos dyan upang pitikin yung nasa yung tumayo na chalk. Kapag hindi nila napitik, ibig sabihin, susunod naman na pangkat ng susubok hanggang sa mapitik nila at sila yung yuyugyug dito sa puno upang sagutin ang mga katanungan. So, yuyugin ko sa hulog. So, kapag nahulog na ang puno, kukunin ng bata, babasahin. Bata, kumakain gulay, prutas. So, yun na isang pangungusap na hindi karaniwang ayos. Ang gagawin ng bata, gamit ang pangawin, ayusin niya ang mga salita ito. So, bata, kumain, gulay, prutas. Kapag ginamitan ng pangawin, magiging ang bata ay kumakain ng gulay at prutas. So, yun ang gagawin ng mga bata. Pagkatapos, kapag kung sinong grupo may pinakamaraming puntos, sila ang mananalo. So, ang yugyugan, ang hashtag yugyugan ay pwedeng gamitin sa pagkatang gawain at sa motivation. So, ito ang mga kasanayang nililangin ng hashtag yugyugan. Malilinaw ang galing ng isang bata sa focus, accuracy, at timing. Ito ay yung traditional na laro na tinatawag na pitikin ang takip. So, malilinaw daw ang focus, accuracy, at timing ng isang bata. Doon sa timing niya ng pagpitik, kagaya ng ginawa ko kanina, hindi ko napitik kasi nga natakpan ng isang mata ko. Malilinaw din dito ang disiplina dahil sa rule na nakasaad sa estratehiyang ito. Di ba nga, mayroon tayong rule kanina na kailangan isang bunga lang ang malalaglag doon sa puno kapag niyugyog. Malilinaw ang husay ng bata, gumawa ng isang pag-uusap gamit lamang ang mga salita halimbawa ng tinalakay. So, malilinaw daw din ang husay ng isang bata na gumawa ng isang pag-uusap o magsaayos sa isang pag-uusap gamit ang mga salitang nakalagay dito sa loob ng bunga. Malilinaw ang kritikal ng pag-iisip sapagkat on the spot silang gagawa ng pag-uusap gamit lamang ang mga salita. So, yan ang mga kasanayan lilinangin ng estratehiyang yugyugan. Yun lamang ang aming report. Maraming salamat. Ito nga pala yung mga kasama ko, si Joyce and Antia. Maraming salamat po.